So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mainit pa rin po na pinag-uusapan ngayon yung pagkamatay nga po ni Yusek Cabral. Oo, ito. So ngayon, alam nyo, no, ito na-content ko na nung isang araw eh. Alam nyo, hindi ko talaga makuha yung logic ng mga bobong mga DDS. Tinuturo nilang mastermind o sangkot sa pagkamatay ni Cabral, hindi daw po suicide, pinatay daw po si Cabral, no? At ang mastermind daw po ang administrasyon po na to, si PBBM daw. Alam nyo, sobrang bobo po talaga ng ganung klase narrative. Kasi tandaan po natin, para po masabi natin na, ako din naman ako naniniwalang pinatay si Cabral eh. Well, may doubt po ako kasi alam niyo may mga doubt ako minsan eh. Pero hindi naman yan yung topic natin, no? Pero pag-usapan natin yan sa susunod. Pero ano natin, kasi ang sabi ng police, suicide. So, doon tayo, stick tayo doon sa suicide. Oo. So, ngayon mga kababayan, sabi ngayon, para malaman mo na kung sino yung, kung totoo man na may foul play na nangyari kay Cabral, ang dapat na magiging suspect dito, sino ba yung makikinabang pag siya'y nawala? Ganun dapat yung ano natin eh. Ngayon, tinatanong ko ngayon yung mga bobong mga DDS eh. Kasi may mga kaibigan tayong mga DDS eh. O sige, sabihin nyo na si Cabral, na si PBBM yung mastermind ng pagkamatay ni Yusek Cabral. Anong benepisyo ni PBBM dyan? Hindi kasi alam ni Cabral na na si PBBM daw yung yung sangkot na sa flood control scandal. Evidence. Wala ebidensya. Diba? Ganyan po kabobo mga logic ng yan eh. Paniniwalaan po nila yung gusto nila paniwalaan kahit walang ebidensya. Alam mo, yan ang delikado sa sa social media eh. Kahit sinong tao na walang ebidensya, kaya magbigay ng opinion. Di ba? Pero may doubt ako na mukhang tinrabaho kasi yung statement ng asawa, napaka-unusual eh. Yung statement ng asawa, napaka-unusual. Di ba, for example, no, kapag yung asawa nyo namatay, di ba, lahat isisihin nyo lahat eh. Di ba, kahit nga hangin, isisihin ninyo eh. Siyempre, pag yung asawa nyo ninyo namatay, gusto nyo malaman yung totoo. Di ba? Papa-autopsy mo yan eh. Ako papa-autopsy ko yan. Kung ako sa asawa ni Cabral, papa-autopsy ko yan. Para malaman ko na yung totoo. Ano bang nangyari sa asawa ko? Siya ba'y nagpakamatay? Pero, di ba, yun ang ko eh. Doon ako nagduda eh, sa asawa eh. Di ba? So ngayon, mga kababayan ito, well, kasi sabi kasi ng PNP, suicide. So, stick tayo sa suicide. Di ba? So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, sino bang makikinabang pag nawala si Catalina Cabral? So, ito yun, Solon sound alarm after Cabral's death. Will truth die with her? So, tandaan po natin malaki po talaga yung kinakaharap po na nalalaman ni Cabral. Kasi, ang lumalabas dito, si Cabral pala yung gatekeeper. Siya yung gatekeeper. Hindi posibleng hindi siya directly na nakinabang sa mga corruption, pero siya po yung gatekeeper. Di ba? Sabi dito, ngayon, nakita ko ngayon dito, yung history nga po ni Cabral. So, appointed as DPWH representative to the National Delegation noong 2017, noong panahon ni PBBM. Hello po kay VMB Admin Eduardo. So, thank you po, sa yung palipad, Get Wilson Takeru and Merry Christmas. Hello po, thank you po, Maraming salamat po, Di ba? So, masakit yung kasi may papasok kasing gamot eh. Kaya siguro masakit. So yun ibig sabihin mga kababayan, si Cabral nga po, 2017 pa lang, nakidigong na. Pero, ang totoo, 2014 pa lang, USEC na po siya ng DPWH. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, matindi po talaga ito si Cabral sa DPWH, matagal na po siya.
no? Okay. So ngayon, established na ngayon si Cabral po, matagal na po sa DPWH, naabutan niya pa si Pinoy. Naabutan niya pa si Digong hanggang kay PBBM. So ngayon mga kababayan, no, ang unang-una kasing makikinabang dito, sa pagkawala nga po ni Cabral, ang unang-una, base po sa statement ni, pangalan nito? Ni Yusek Bernardo, pangalan nito, si Mark Villar. Sabi niya dito, no, former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo says former Public Works Undersecretaries Mark Villar and Manuel Bonoan allegedly ran the kickback system at the agency, with then Undersecretary Cathy Cabral is the main operator of the scheme. Ito ang bintang ngayon, ito yung allegation ngayon ni Bernardo, na ang pinaka-kickback talaga ng scheme, ang bububuo talaga diyan, yung secretary. So si Mark Villar. Pero si Cabral, yung operator. Siya yung kumikilos. Kumikilos lang po siya. Oh. Di ba? Oh. Si Pebbles ba yan? Ikaw ba yung Mami Pebs? Tapos ka na eh. Na-content na kita kanina eh. O, diba? Si Mami Pebs ko yan eh. O, diba? O. Siya nga to, diba? Wala na, tapos na eh. So ngayon ito batiin niyo si Pebbles, diba? Lupit ng pasabog ni Pebbles kanina, pinanood natin batiin niyo na, nandiyan siya, batiin niyo na Merry Christmas. Pamaskuhan niyo yan. Pamaskuhan niyo si Pebbles. si Pebbles yan. Tawag sa akin Nak eh. Si Pebbles yan. Hingan nyo na pamasko yan, no? So ito mga kababayan, no? So ito yung ito yung statement nga po ni Yusek Bernardo. Tignan nyo to. Rule with every... congratulate nyo si Pebbles dun sa pasabog niya na evidence kay Sara. Malupit yung nilabas niya kanina. Malupit talaga yun. Malupit yun. Sige. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral, with the imprimatur of Secretary Mark Villar, and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. Kita nyo malupit po yung sinabi ni ni Bernardo So si Mark Villar daw po, no, yung nag-include, exclude, insert, no, ng budget sa NEP through Cabral. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. So nakuha niyo yung point, no? So ganun pala yung scheme. Si Mark Villar, siya yung mag-allocate ng insertion sa NEP. Tapos, utusan niya si Cabral na kausapin si Bernardo na ikaw kumausap sa mga congressman na ito yung gagawin nating proyekto. Bawal yun Bawal yun. Actually, doon natin makikita na meron palang butas doon sa sistema na ginagawa nila. Pag nagkuntsabahan pala yung mga yan, wala tayong magagawa pala sa insertion na yan. In a matrix of process flow that I have prepared, which I am attaching here to as Annex N, Yusek Cabral has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Yusek Cabral at her house at Tatalon, Quezon City, and other places. DPWH Secretary Manuel Bonoan. DPWH Secretary Manuel Bonoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations.
Ayan ha. So, tingnan nyo ha. Ang unang-unang makikinabang mga kababayan sa pagkawala nga po ni Yusek Cabral, si Mark Villar, tsaka si Bonoan. Kasi ganun pala yung scheme. Yung scheme pala, ang DPW Secretary, ang magdi-decide kung ano ang i-insert ko sa NEP. And then, ang gagawin nito, kakausapin ni DPW Secretary na si Villar, si Cabral, no, yung mga district engineer na kayo kumausap sa mga congressman para i-allocate yung mga yan. Di ba? So, unang-unang makikinabang pala dito talaga sa pagkawala ni Cabral, si Mark Villar. Di ba? Bukod nga po kay Mark Villar, syempre, yung isa pa, ano tayo? Nagkamali pa ako. Kamali pa. Wait lang, kamali eh. Ito. Si pangalan nito? Si Yap. Si Daryl Yap. Hindi si Daryl Yap ha. Si Congressman Yap. Ito. Yan. Ano ba yan ito? A search warrant was issued against Ion Hotel in Baguio on Saturday after its management earlier refused to give authorities access to CCTV footage and other documents related to DPWC Undersecretary Maria Catalina Cabral and their driver. So ngayon mga kababayan, napag-alaman po natin na ito palang itong Ion Hotel ba ito? Ion Hotel. No? Itong Ion Hotel pala, pagmamayari pala ni Yap, Congressman Yap, na dati pong appropriation ng panahon ni Digong. So, ibig sabihin nun, itong si Yap, siya po yung saldi ko. Di PBBM. So, ganun po kalupit po yan. Diba? Alam naman po natin, diba, na itong si Yap nga po, na-freeze yan eh, Eric Yap, no? Marcos says Eric Yap, Advic Yap, assets frozen due to anomalous flood control project. So, suspect talaga itong si Eric Yap, tsaka yung kapatid niya. Alam nyo, ang nakakapagduda kasi dito, no? So, dinami-dami ng hotel na pwedeng pasukan dyan po sa Baguio. Bakit dyan pa sa hotel pa nga ni Eric Yap siya pumunta? Well, syempre, kanina may update kanina, no? Ang update kanina, wala daw pong, hindi daw po si Eric Yap may-ari ng hotel. Syempre, tatanggin nila yan. Alam ka na maaminin nila yan. Di ba? Pero ang totoo, ito sabi ni Javi Crimulya, we have the papers to prove that she was the beneficial owner of the hotel. Si Cabral. It was put in the name of her partner and transferred to the business associate of Eric Yap. Mr. Yap is also believed to be beneficiary owner of the hotel. Di ba? So, dinami-dami po na pwedeng hotel na pwedeng pasukan nga po ni Cabral. Bakit dyan pa sa isang congressman nasangkot din po sa flood control scandal? Di ba? So ngayon, tandaan po natin pinakita ko kanina. 2017 pa lang po, no? Pinakatiwalaan na po siya ng DPWH nung panahon ni Digong, ni Mark Villar. Di ba? Ibig sabihin nun, pati pala nung panahon ni Digong, nung yung mga nangyari nga palang insertion ng panahon ni Digong, may alam din pala itong si Cabral. Yan na, so ayan na mga makikinabang ngayon kay Cabral sa pagkawala niya. Si Bonoan, si Eric Yap, si Mark Villar. At syempre, yung pang-apat, sino yung pang-apat? Si Iyotman. Ito hindi masagot ni ni Pulong eh. Tinan niyo to Panoorin niyo to. 16 to 2025, 48.4B noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1B na infra project for that period. Pwede po ba paki-confirm po ito? Again, I have to check, Your Honor, because I'm not accurate. I'm not certain about the number on the published news of Politico, Your Honor. So, sandali na po, Chairman Joel. I will confront you with the quote in the news report. Kasi kanina po yung sinasabi na hindi nyo malala. Ipapaalala ko sa inyo. This is the Politico article
DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media in a television interview. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program, NEP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act, GAA, sa distritong ito ay tama po, and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I barely remember, Your Honor. I think there was an interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. Do you Yeah. remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Yes, what? Yes. Yes, you remember, or yes, you don't remember? I don't remember No, I am exactly. confronting you with the actual quote. Ah. So the only question there is, do you remember stating that quote, or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That You confirm those amounts if na that- nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distritong ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po, and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Alright, thank you. Patay. Yan sinasabi ko eh. Dito po Diba? So ngayon ang point natin dito mga babayan, diyan natin makikita na sobrang broad. Sobrang lawak po ng hawak ni Yusek Cabral. No? Yung insertion po sa NEP, sa kanya dumadaan. Siya yung nag-ooperate. Ngayon, pati pakipag-usap sa mga congressman, sa kanya din po nanggagaling. So, ang lumalabas talaga nito, no, hindi po kailangan ni Yusek Cabral na maghalo ng semento, bumili po ng mga gamit, no, magpatayo ng building. Hindi niya po kailangan gawin yun kasi may gagawa para sa kanya nun. Ang kailangan lang po gawin ni Yusek Cabral, i-gatekeep lang po talaga, no, maging gatekeeper sa mga insertion na papasok at lalabas at pwedeng tanggalin. Ang tanong dito, nakinabang ba si Cabral dito o naipit lang? Di ba? Ayun ang kailangan natin malaman dito. So, parang natin malalaman kung wala na yung tao, wala na yung ali. Di ba? So, tingnan ninyo sa laki po ng mga tao no, na hawak ni Cabral. Di ba, mga congressman, halos lahat ng congressman na may insertion, secretaries ng DPWH, o di ba? Hindi ka mapipressure. Tapos ang trabaho mo lang, gatekeeper ka lang. Di ba yung kumikilos dito, yung mga mismong mga tao na gumagawa ng proyekto, ikaw taga-gatekeep ka lang, ikaw yung nasa gitna. Tingnan nyo yung insertion po nangyayari, nakakabral po talaga nakasentro. So, sobrang pressure po talaga yan. Tingin ko rin naman kumita si Cabral dyan eh. Tingin ko rin naman eh. Pero sa tingin ko, mas malaki kinita dito ni Congressman. Mas malaki po kinita dito ni Senador. Mas malaki po kinita dito ni Secretary. Kumpara po dito sa nag-gatekeep lang. Sayang, sinayang mo, no? Sinayang ni Cabral yung well, ganun talaga pag nilaman ko ng sistema. Minsan kasi, pag sistema po talaga yung pinalaban mo, mayroon talaga yan eh. Mayroon lumabas sa sistema eh. Minsan, ganun talaga eh. Alam niyo, hindi ba minsan, na para sa isang trabaho, ganito, sa isang trabaho, kunwari, ganito. Bigyan ko ng senaryo kasi nangyayari to sa private eh. Kasi di ba ako nagtrabaho din ako sa dati sa corporate dati. So, kunwari, bago ka pasok sa trabaho, bagong hire ka, tuwan-tuwa ka. Ngayon, papasok ka ngayon sa isang department. Ikaw, pasok ka dyan. Diyan ka sa sa marketing department. Pasok sa marketing department. Pagpasok ko sa marketing department, nakita mo may nakawan pala nangyayari. Ikaw bago ka pa lang eh. So, sistema na yan. Pagpasok mo, sistema na yan. Nakita mo, puta, na ako na yung mga kasama ko. Bago lang ako. So, anong gagawin mo? Magre-resign ka ba? Lalabanan mo yung sistema? O you will go to the flow?
tandaan mo, kakapapasok mo pa lang, ha? So, ganun po sinasabi natin dito. Pag sistema po talaga yung nakalaban mo dito, kaya matagal na yan, eh. Basta paano yan? So, anong gagawin mo dito? Oh. So, kaya yun yung point natin. So, ngayon, mga kababayan, no, sa tingin niyo po ba, meron bang meron bang basihan yung bintang ng mga DDS na si Pangulong Bongbong Marcos yung may pakana na nangyari kay Cabral, o talagang isang malaking kabullshitan lang po talaga ito, no? Alam niyo naman, DDS, di ba? Bobo talaga yung mga yan, eh. Di ba, mambibintang sila ng walang ebidensya. Pero tayo, mga kababayan, dito naman sa channel natin, nakita nyo naman, pag tayo ng content, may reference tayo. Di ba? So, tandaan natin, no, kung totoo man na may foul play na nangyari kay Cabral, ang unang makikinabang dyan, ay ang unang suspect dapat dyan, kung sino yung mga makikinabang sa pagkawala niya. Di ba? So, yun mga kababayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa topic ngayon natin, no? Kita nyo, nabot ako ng 1 hour 30 minutes, no? So, kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa pag-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa replay. Pa-like, pa-subscribe, di makalabis at pa-share na rin po ng video po na to, no?